Okay. Mga sir, magandang araw po. Si Rap muna. Rap, first of all, kamusta ang competition ninyo last time? Kasi sunod-sunod na yung mga local competitions sa nakalaan natin po our team. Rap, kamusta ang performance mo dun sa past competitions mo? Good. Simple naman, good. Anyway, how's your training pala for the Karate 1? A lot of training, also a lot of very extreme in the morning, in the night, and in the afternoon. So, how do you prepare nga for the Karate 1, and did you actually scout your opponents? Because this is an international event, no? Yes. Oh, okay. Si Daddy, si Sir RR. Yes. Sir, nung makita ninyo yung performance niya ng bata ninyo, ano masasabi ninyo? Dahil nakitaan mo talaga na, of course, si RR, si Rafael, may magandang performance na going on track niya dito sa ating upcoming competition. Alam mo, ever since, alam mo, pag may pinasok kasi itong bata ito, whether kahit ano yan, kung kotse man yan, or airplanes man yan, basta yung hilig yan, dire-diretso yan. At itong karate, ganun din siya. No? So, dahil sobrang hilig niya sa karate, nag-all the way talaga siya, all in yan. So, I think it's no surprise kung bakit nung nag-national champion siya, uli ng Batang Pinoy, tapos ngayon, last nationals, 3-time national champion na siya. No? So, dahil dire-diretso talaga ang training niya, pero ngayon ko lang nakita na pag nagte-training siya, pagkita sa training niya, bagsak talaga siya, tulog talaga siya. Ngayon ko lang nakita na pagod siya, which also goes to show, I think, yung klase ng training na binibigay ng kanyang sensei, na ito ibang level na. Kasi talagang pinupush siya dun sa level niya, talagang pagod talaga siya pagkatapos. Anyway, pag nakikita ko lang si RR na nagko-compete, because I've been covering nga different karate leagues, kahit sa sulok man lang na Metro Manila, mapapansin natin na mas lalong na-improve pa yung performance vote kata. And by the way, committee, nag-join din siya sa komite? Yes. Yan. So, based sa inyong observations nga, kahit sa inyong dalawa ni Engine, masasabi nyo na 100% ready ba si Rafael para dito sa Karate 1? Unahin natin si Sir Engine. Yes, he is 100% ready, and naghanda kami ng 8 weeks for the Karate 1. And yun nga, nasabi ni RR na every time uuwi ng bahay ko, sobrang pagod. And because pinupush ko talaga yung sarili niya for the preparation. So, yung training namin, tinaas ko yung level ng training, and also I make sure na hindi rin siya masasaktan, hindi siya may injury. May timing din yung program. Sir RR. Yes po. Same question. Siguro I think yung combination namin ni Sensei Engine, I think siya yung sa skills talaga. Pero kami, I think I take care of the mental, because trabaho ko rin naman talaga yung bilang coach, mental coach. No? So, preparation mentally, kung yung takot, tanggalin natin yan, yung tapang, ilagay natin yan. And I can say that from the first time to now, ang laki na improvement niya. Dati makikita ko to na pag natatalo siya, nabububog siya, umiiyak talaga siya. Pero ngayon, yung last time, isang competition, nung natalo siya one time, sabi niya, okay, at least alam kung paano siya lumaban. Okay. So, iba yung mentality niya ngayon. Sir RR, as a parent, nga pala, masasabi niyo pag nakikita mo na natatalo or di kaya may struggle along the way, hindi niya kinaya, parang at least na comfort ninyo, at sabi natin bounce back ka, bawi ka sa susunod, naramdaman ninyo yung pagmamahal na bilang isang magulang ng isang atleta na araw-araw nagsipag, hindi lamang sa academics, kundi sa pagte-training at pagko-compete niya din sa mga iba't ibang mga competitions. Oo, masakit. Masakit syempre bilang magulang kasi ayaw mo nasasaktan ng anak mo. No? Pero I think, pag natatalo siya, okay sa akin yun because doon siya natututo. Ang masakit lang sa akin yung pag physically nasasaktan siya kasi nangyari na ilang beses yun na nasipa siya, hindi siya makahinga. Talagang grabe yung mga tama sa kanya. Yun, masakit yun kasi syempre, inalagaan mo yan, di ba? Ayaw mo masaktan niya, tapos bigla ibang tao bububog sa kanya, hirap ng matanggap bilang magulang.
By the way, linawin ko lang, kailan ba nag-start si Rafael na mag-karate? 2024, 2 to 3 years ago lang. 2 to 3 years. So, that was the time no nag-resume na yung lahat ng mga karate training na galing sa pandemic, online na yon ay bumalik na sa in-person. So, for the past 2 years ba, nakitaan niya ba na parang strength and of course agility and of course yung talagang itinutubus na lahat yung kanya mga performances niya sa mga paparating pa mga competitions even in the past. Nakitaan mo ba na of course yung improvements and of course yung mga skills na na-own ninyo along the way? Yes, nung una pa lang yung nag-enroll sa karate, after a few after a month, so nakikita ko na yung, as a coach, makikita mo yung potential ng isang bata. So, after that, maliban sa potential, nakita ko yung gusto niya, yung sport, gusto niyang gumaling. So, one time he approached me, went away, RR to, sabi, kasi yung mga, si Rafael, may nauna sa kanyang yung mga kaibigan niya, mas ahead sa kanya, mas ahead sa kanya ng isang taon. So, mas senior sa kanya. But nakikita niya na nag-compete. And kasi lumapit ko sa akin, Sensei, mo become a champion. So, because that time, yellow belt pa lang si Rafael So, may iba yung klase niya, iba yung class ng beginners, iba din yung competition. Ano nga pala yung club mo, coach? Fight Alliance Sports Team ISKM. Saan ba naka-base sa past? Sa The Grove by Rockwell sa may Pasig. Sa Pasig. Saan banda sa Pasig? Sa may tapat na ng Cendisitas. Tapat ng Chendesita sa may C5, no? Sa may Sipaw mo. Okay. By the way, si Rafael is also second time na mag-compete internationally kasi if I remember, naglaro din siya sa China, no? Yes. Nag-medal siya ng bronze sa Asian Youth Championships. Okay. So, after ng Karate 1, may mga tinatarget ba mga saligang competition sa si Rafael na maaaring maubog sa kanya para mas lalo pang makitaan pa lalo ng lakas katapat ng mga mas bata sa kanya ng mga competitors overseas at locally? Yes, local events and also we are looking forward for the upcoming Asian Championships again. Maglalaro din siya doon. We're just waiting for the final dates. And also, we're eyeing for Thailand Open na competition sa August. Magandang exposure din sa kanya. And hopefully, we will compete in Venice sa this coming December for the Youth League ulit sa Venice Kagana. Part ng hinga ng part Yes, no? part ng league. Yan yung last league ng kakatiwan. At kung di ako nagkakamali, Karate is also part of the demo sports. Kakalagay lang sa palarong pambansa. So maaaring bagay sa kanya si Rafael na mag-compete niya doon sa demo event sa palarong pambansa in the future, no? Yes, but for now, for the demo sport, magpapas muna si Rafael because graduation niya. So talagang conflict sa graduation niya. And hopefully, pag na-approve yung karate sa palarong pambansa, we will prepare for next year. Sabi ko sa kanya, it's okay, we will prepare for next year. Sir, ano yung grade at of course, pangilang year na sa school si Rafael? 12 years old siya, mag-13 ng July, so grade 6 siya ngayon. Gag-graduate siya, next year mag-middle school na siya. So okay. So, uling payo na lang sa mga kapwa mong magulang. Kasi nakikita natin yung mga bata, mga magulang natin, pinapaubog ang mga anak natin na they want into different sports, combat sports, including karate. Ano mensahe mo sa kanila? Ako, supportahan niyo. Kasi napakalaking bagay ng suporta ng magulang. Iba po ang suporta doon sa pressure because I also see that being exposed that some kids are pressured to do well. Ako, let them lead. Let them take the cue from the kid. Kung ano gusto nila mangyari, kung gusto nila ito bilang pastime lang, kung gusto nila ito mag-exercise lang, go lang. Ako, napakalaking fan ako ng sports, kahit anong sport yan, because dyan natututo ang bata paano mag-fail, paano manalo, at saka yung disiplina, at saka yung respeto.
By the way, Gab, salamat nga pala kasi nung nanalo si Rafael sa China, isa ka sa mga una naglabas ng na nanalo sa Maraming salamat. Salamat po sa compliment. Bago ako tanungin yung mensahe, NG, ano latest sa national team natin? Because you're part of the national team coaching staff. Tuloy-tuloy naman yung training for different competitions eh. Kasi nung uling time beses nagkita, nasa national championships sa Tagaytay, no? Yes, for the national team, tuloy-tuloy ang ensayo namin. We are preparing for the Asian Championships. Tapos also we are preparing for the Southeast Asian Championship. So yung mga atleta natin sobrang busy for the training. Kasi yun yung unang tuloy-tuloy unang event na yun yung mga events na tina-target namin. Kasi ang mga nakikita natin mga standouts natin na maglalaro sila Arwin Batican, Christian La Chica, sa babae si Marie June Adriano, si MJ Montalvo at marami pang iba na magiging parte nga ng ating national team ng Karate Pilipinas. Mensahe na lang sa mga aspiring athletes. Ang mensahe ko sa mga aspiring athletes is just keep on training, believe in yourself, follow your coach, your sensei, and always pray. And also, do your best. Okay, Rap, your final message na lang. We want to thank all those na sumusuporta sa'yo. Thank you, my school, Karate Pilipinas, Philippine Sports Federation, and everyone. Si Sir Ricky din, Sir Ricky. Thank you, sir. Yan. Thank you so much. Salamat. Thank you.